dahil merong nag-report sa atin, nag-send ng link ng programa ng pag-aralan natin na mag-respond si Brother Johnson Amican doon sa ating mga naging post at presentation sa Facebook about the anti-gospel ng Seventh-day Adventist ngayon, ng about righteousness by faith. Meron po kasi ang post doon last week na bakit anti-gospel ang righteousness by faith ng mga Seventh-day Adventist. At kung unawain naman po natin, talagang siyempre bilang defender ng faith ng Seventh-day Adventist, si kapatid na Johnson Amican, mag-react talaga siya. Noong nakaraang linggo, ay nag-message po sa ating former Adventist Facebook group si kapatid na Johnson Amican. Kaibigan po yan, tagal kong best friend yan, si Brother Johnson Amican. At sabi nga doon sa aming page sa former Adventist, meron daw siyang mga sagot doon sa mga tanong. In fact, doon niya ito pinost, yung kanyang comment, doon sa aming last Sunday podcast ni Brother Toto ng question and answer din. So, hindi ko unawaan kung ano yung gusto niyang topic na gustong sabihin, pero na-relate ko siya dahil merong nag-report sa atin, nag-send ng link ng programa ng pag-aralan natin kung saan ay talagang tilalakay po niya at nagsikap naman na mag-respond si Brother Johnson Amican doon sa ating mga naging post at presentation sa Facebook about the anti-gospel ng Seventh-day Adventist ngayon, ng about righteousness by faith. Meron po kasi ang post doon last week na bakit anti-gospel ang righteousness by faith ng mga Seventh-day Adventist. At kung unawain naman po natin, talagang siyempre bilang defender ng faith ng Seventh-day Adventist, si kapatid na Johnson Amican, mag-react talaga siya. At yun talaga ang gagawin niya dahil andyan siya sa Seventh-day Adventist. Pero yun nga, sa madaling salita, pinanood ko naman, pero napagpasyahan po namin ni Dr. Toto after namin mapanood na kukunin lang po namin yung pinaka main na tumbok na punto na gusto namin pong marinig mula sa kanya. Nagsabi naman po ako, nag-respond naman po ako dun sa chat niya last time dun sa ating page o sa Facebook group ng former Adventist Philippines na yung mga tanong niya na sinasabi niya sinagot namin ay matagal na rin po namin na-replyan niya for more than 6 years. Kami po yung nag-expose ng mga false teachings mula doon sa pinanggalingan naming church. Hindi na po bago sa amin. Siyempre, yung mga isasagot ni kapatid ni Johnson Amican, yun nga sabi ko sa kanya comment, itong sabi ko Johnson na hindi na po bago sa amin yung mga sinasabi niya. Hindi na kami nag-attempt na sagutin mo point by point kasi it's useless. Kasi yung sagot niya, para bang hindi ko alam yung sinasabi niya. Pero ang gusto kong tumbukin, kapareho ng Seventh-day Adventist teachings ng righteousness by faith ang Roman Catholic Church. Alam ko yung iba sa inyo na-shock, nagulat, o yung iba denial stage. Mali yan. Siyempre, hindi ko yun. Kaya nga po, para maintindihan nyo, ito po yung gusto kong sagutin ni Johnson. How can he justify ang claim ng Seventh-day Adventist na ang Adventist daw ay proper Protestant Reformation din? Di ba yun ang claim ng Adventist? Continuation ng Reformation? Saan? Saan kiniking continuation? Sa kaligtasan, sa righteousness by faith? Ganyan nyo, sinasabi, ito yung ibabasahin ako sa inyo mga kapatid. Ito ay isang referensya na nanggagaling mismo sa Seventh-day Adventist book or publication. The Seventh-day Adventist Dictionary, Pocket Dictionary for Understanding Adventism by Michael Campbell. Yan, maling na historian yan. Scholar si Michael Campbell. Ngayon, ano bang inaamin ng Seventh-day Adventist Pocket Dictionary nito tungkol sa
teachings ng Roman Catholic at Protestantism, ba't sila nagkaroon ng hidwaan, pagkakahiwalay ng paniniwala? Kung titignan niyo po sa pahina na page 117 ng inyong dictionary, ito po ang definition niya tungkol sa justification by faith. Mismong dictionary niyo po ang nagsasabi, hindi po ako. Para kayo mismo mga kababayan namin mga Sabadista, ang makaalam na talaga ang doctrine niyo sa about salvation galing sa Catholic Church. Hindi galing sa Protestant Church. At hindi kayo tagapagmana ng Protestant Church. Kayo po ay kalaban ng Protestant. Sorry yung word ko kasi minsan pabigla-bigla masakit. Talagang no wonder maraming na-offend at nagre-react agad. Pero I'm just telling you the truth kasi minsan kailangan lipitikin yung tao na tutulog para magising. O, anong sinasabi diyan, mga kapatid? Dito po sa article na justification or justification by faith. Sabi dito, justification is the act by which God declares sinful human being as righteous. Ito yung God na nagde-declare sa isang makasalanang tao na nagsisin na maging righteous. Justification by faith is the way through which God imputes or credits His righteousness to each human being, which is also no. While human beings are not righteous in and of themselves, hindi naman talaga perfect or righteous ang tao. But itinuring lang silang righteous ng Diyos because of Christ's righteousness. His righteousness to each human being. While human beings are not righteous in the end of themselves, God views them as such because of what Christ has accomplished for them by His life and substitutionary death. Tipo ba? Ang galing Alam na alam nila kung ano ang Protestant definition ng righteousness. Ito pa. These teachings force the heart of the everlasting gospel, ginamit pa sa 14:6 ng Revelation, and results in the Protestant Reformation. Ito na. This Protestant understanding ng alin, righteousness by faith or justification by faith, differs, nagkaiba, saan? Sa Roman Catholic heresy. Anong pinagkaiba na kasi ang sa Catholic na righteousness by faith, meron din Catholic ng righteousness by faith at justification by faith. Kaya lang, sa Roman Catholic, ang justification by faith ay both regeneration and sanctification. Ayan ang pagkakaiba. At yan po ang simula at nagkaroon ng paghihiwalay ang Protestant Reformation sa Roman Catholic. Anong pinaglalaban ng Protestant Reformation? Sola fide. By faith alone, you will be saved. Na God, paano ka naligtas? It's because God declares a human being who is a sinful one na na siya ay maging righteous. Ang ganda ng definition niyo dito sa inyong Pocket Dictionary. God declares sinful human being as righteous. Righteous a human being by God's declaration. In which way God imputes or credits His righteousness to each human being. Ito ang nakakalungkot. Hindi po alam ng maraming Seventh-day Adventists yan. No. Ang alam ng Adventists, nagiging righteous sila because they are Sabbath keepers. Unfortunately, hindi ganyan. Ito, dictionary niyo na. Ang totoong doktrina ng righteousness by faith, ang Diyos sa Diyos nang gagaling, siya mismo ang nagdedeklara na ang isang tao makasalanan ay righteous. Ibig sabihin, ang righteousness ng isang tao na sumampalataya kay Jesus ay outside his body. Hindi siya mismo nagiging righteous. Kundi, ang tingin lang sa kanya ng Diyos, righteous siya or perfect. Gaya ng sermon natin last Sunday, na siya ay perfect, 100% score, as if na hindi nagkasala, once and for all past, present, and future. No? Habang siya po nasa lupa at patuloy na pinapabanal. Anong kaninong righteousness yun? Hindi sa kanya. Hindi sa pagsunod ng utos niya.
kundi galing ito sa Diyos dahil i-credit sa Kanya. God imputes credit and His righteousness to each human being. Nasaan ang kautusan dyan? Wala pang kautusan dyan. Chris pa lang ang pinag-uusapan natin. Okay? Kaya nga sabi dito, while human beings are not righteous by themselves, God used them as such because of what Christ has accomplished for them for His life, for substitutionary death. This is evangelical doctrine. Yan, supportan lang yung dictionary. Ewan ko ba't galit na galit yung ilan sa atin pag nangangaral tayo ng tungkol yan. Oh? Kasi kadalasan karamihan mga ignorant. Ignoramus. Nagagalit ka agad, wala mo ng pakikinig. Pero sabi niya, ang pinapoint dito, ito ay hinhighlight ko, this Protestant understanding, itong Protestant understanding righteousness by faith, justification by faith alone ito ay ibang-iba saan? Sa Roman Catholic view. Bakit? Heresy nga ang tawag ng yung dictionary sa view ng Catholic sa justification by faith or righteousness by faith. Heresy, rehes. Bakit? Kasi ang Catholic kasi yung justification by faith lang sana, pinagsama nila yung regeneration and sanctification sa term na justification. Samantalang sa Protestant Reformation, ang justification at sanctification, although they are not separate, but they are distinct. Sa Catholic, ang justification ay both justification or regeneration and sanctification. Pero justification plus sanctification equals righteousness by faith. At tinawag pa ni Michael Campbell na ito ay Roman Catholic heresy. Ano ba ito si Campbell? Adventist ba ito? Bakit natatawagin heresy ang paniwala ng Roman Catholic? Samantalang yun din ang paniwala ng Seventh-day Adventist. Naintindihan niyo ba? Para maintindihan niyo yung sinasabi ko, at hindi niyo masabi na ako'y nag-iimbento lang. There's Ellen G. White Encyclopedia. No? Dito mismo sa Ellen White Encyclopedia, yung sinasabi ng inyong Pocket Dictionary ni Michael Campbell na heresy ng Roman Catholic na pinagsama niya sa justification ang sa righteousness by faith, ang justification plus sanctification. Samantalang sa Protestant Reformers, ang righteousness by faith ay justification pa lang. Hindi kasama sanctification. Ito mga besides the forensic aspect of justification, pag sinabing forensic aspect, yung justification, righteousness ng tao ay sa labas ng body niya. Ibig sabihin, galing sa Diyos lang. Kaya dineclare siyang righteous from God, hindi galing mismo sa katawan niya dahil matuwid siya at perfect. Hindi. Besides the forensic aspect of justification, there is also the subjective aspect. Bukod sa outside your body righteousness galing kay Kristo, meron daw subjective aspect. Pag sinabing subjective aspect, it concerns your body na. Yung body mo mismo, kailangan maging perfect at righteous. Ano, tuloy natin. The atonement of Christ is not merely a legal means by which to satisfy God's justice and pardon the sinner, but also a divine remedy for healing and restoration. It is the means whereby the righteousness of Christ is not only upon them. Hindi outside righteousness coming from God, declaring righteous. Hindi lamang daw yun, but in their hearts and characters. So, ano pong ibig lang sabihin nito? Na iba lang po ang terminology, but it is almost identical sa Roman Catholic na ang righteousness ng Diyos sa tao is both justification, pag-declare ng Diyos na matuwid ka, at ginagawa ka rin righteous, yung iyong perfection. So, yan ang sagot ko kay Johnson, kasi itong pinaka-importante at essential doon sa sa point na gusto niya sagutin. Pero hindi niya binigyan linaw ito. In fact, mga kaibigan, matagal ko na pong
in-expose itong katotohanan nito. Kaya lang, ewan ko, binabaliwala ng mga Seventh-day Adventist debaters nyo at mga pastor nyo na ang lakas din ng loob na mag-podcast pero pinipili lang gustong sagutin. Ano? Pero ini-invite ko kayo na pumunta dito sa ating website. Ito po, paragdagang notice kay kapatid na Johnson. Kung inaakala niya na hindi natin sinasagot, hindi ka pa sumasagot, Brother Johnson. Nasagot na namin yung mga sinabi mo. Higit pa sa sinasabi mong sagot. Kasi hindi mo na-address itong issue na to. Meron tayong article na noong February 6, tara Bible study tayo, no? Righteousness by faith, ang pagkakatulad ng doktrina ng Seventh-day Adventist at Roman Catholic Church. Ginawa ko na isang dialogue format para madaling basahin, madaling unawain. At ayan, no? Andyan pa lang sa comparison table, andyan ang pagkakaiba ng Protestant at Seventh-day Adventist doctrine of righteousness by faith. Mas kinampihan ng Seventh-day Adventist Church ang panig ng Roman Catholic. Yan ang nakakilabot sa lahat. Ewan ko, ba't nila kinampihan ang Roman Catholic? Or baka hindi nila alam dahil hindi naman mahilig magbasa ng church history ang mga early Adventists, magiging si Ellen White, hindi nila mamalayan, naging kakampi nila ang Roman Catholic Church, mga kapatid. Paano ngayon yan? Ang gulo lalo. Pinagagalitan yung mga papasin ng Roman Catholic kasi siya ay nag-change sa Sabbath, Sunday. Tapos, yung doktrina na pinaka-importante at essential sa kaligtasan, yun ang nilinok nyo. Tama ang sinasabi ni Kristo sa inyo na ang mga Pariseo, kanilang sinasala ang mga lamok. Sinasala ang mga lamok. Pero nilulunok ang kamelyo. Ano yung malaking big deal na doktrina ng Bible tungkol sa kaligtasan na mali, yun kinuha nyo. Yung sinala nyo, minor issue, Sabbath, Sunday. Yan lagi nyo sinisigaw at pinupukol sa mga kapatid natin Katoliko. Pero ang nilunok nyo, yung pinaglalaban kaya nagkaroon ng Protestant Reformation, yung justification by faith alone, without or apart from the law, separate from sanctification. Kahit dumugo ng bibig ko kakaulit sa sinasabi ko, kahit magbingi-bingihan kayo, alam ko na naririnig nyo at nababasa itong mga expose ko na galing sa Catholic Church ang salvation nyo. Kaya, I'm sorry, evidence told me, I just following the leading of the evidences in front of my eyes na pagkukunwari lang po. Nagkukunwari lang. Siguro yun ang pinakamagaan na sabihin kaysa nagsisinungaling. Nasasaktan kasi ang mga kapatid natin. Kukunwari na lang siguro na kayo po ay Protestant. No, you are not Protestant. You are Roman Catholic in the side of salvation. Kinampihin nyo ang Roman Catholic Council of Trent na kinalaban ang Protestant Reformation. Kung babasahin nyo lang Council of Trent documents, ay yan ay sa ilang beses ko na rin ipinahayag sa aking mga podcast. Kung pag-aaralan nyo, babasahin nyo. Sabi nyo, aming doktrina to. Magugulat kayo. Sana matauhan na kayo. Ang dami-dami na expose na mali sa inyo. Andiyan pa rin ang pride nyo. Yung pride nyo po, mga kapatid, pinagpipray kong basagin ng Diyos niya. Kasi mas gusto kong maligtas kayo kaysa mapunta sa impyerno. Ano po, mga kapatid? Kaya yan, yan ang sagot natin kay Brother Johnson Amican, no? Sana maunawaan ng ating kapatid na Johnson na siyempre, ako'y matagal na naging debater. Marunong akong piliin kung ano yung sasagutin ko at hindi ko sasagutin. At sino ang papatulan ko at sino ang hindi papatulan.